Houston Rockets legit contender dahil kay Durant at Warriors mas lumakas dahil sa bagong paglalaro ni Kuminga, nag-improve sa decision making. Isang kapana-panabik at makasaysayang laban ang nagbukas ng 2025-2026 NBA season para sa Oklahoma City Thunder matapos nilang talunin ang Houston Rockets sa double overtime na may 1 punto lamang ang kalamangan sa score na 125-124. Ang panalo ay lalo pang naging espesyal dahil ito ay ginanap sa araw ng opisyal na pagbitin ng kanilang championship banner at seremonya ng pagtanggap ng singsing bilang kampiyon. Sa harap ng kanilang mga fans sa sariling court, naging bayani muli ang reigning MVP na si Shai Gilgeous-Alexander matapos niyang maisalpak ang 2 crucial free throws na may 2.3 seconds na lamang ang natitira sa ikalawang overtime. Ang 2 free throw na ito ang nagtulak sa OKC sa panalo. Ngunit hindi lamang doon nagtapos ang pagiging clutch ni Gilgeous-Alexander. Bago pa man umabot sa overtime, nag-shoot siya ng isang 15-foot pull-up jumper na nag-tie sa score na may 2.6 seconds na lang ang natitira sa regulation. Ang shot na ito ang nagdala sa laro sa overtime at nagbigay ng panibagong pag-asa sa Thunder. Sa unang overtime naman, isang kontrobersyal na eksena ang muntik ng magbago ng takbo ng laro. Sa huling segundo ng overtime habang tie ang score, sinubukang humingi ng timeout ni Kevin Durant para sa Rockets, ngunit wala na silang natitirang timeout. Sa ilalim ng patakaran ng NBA, ang ganitong pagkakamali ay dapat sanay nagresulta sa technical foul at free throw para sa Thunder. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng mga referee kaya't walang tawag na ibinigay. Kung tinawag sana ito, maaaring naipanalo na agad ng Thunder ang laro bago pa umabot sa ikalawang overtime. Mabuti na lang at nanaig pa rin ang Oklahoma City sa huli, kaya't bahagyang nabawasan ang bigat ng nasabing insidente. Pagdating sa individual performances, nanguna si Alperen Sengun ng Houston Rockets sa lahat ng players matapos magtala ng 39 points, 11 rebounds at 7 assists sa loob ng 49 minutes ng paglalaro. Isa itong breakout performance para sa batang sentro ng Rockets na patuloy na nagpapakita ng potensyal bilang isa sa mga future stars ng liga. Si Kevin Durant naman ay may 23 points, 9 rebounds at 3 assists. Nakuha niya ang kanyang pang-6 na foul kaya siya ay nailabas sa huling segundo ng laban. Hindi rin magpapahuli si Amen Thompson, pumukol ng 18 points, 4 rebounds at 5 assists. Samantala ang MVP na si Shai Gilgeous-Alexander ang nanguna para sa Thunder na may 35 points, 5 rebounds at 5 assists sa 47 minutes ng paglalaro. Bukod sa kanyang mga clutch plays, pinangunahan niya rin ang opensa at nagsilbing leader sa loob ng court. Muli niyang pinatunayan kung bakit siya ang itinuturing na puso ng team at isa sa mga pinakadelikadong player sa liga sa crunch time. Ang laban na ito ay nagsilbing paalala kung bakit ang NBA ay isa sa mga pinaka-aabangang liga sa buong mundo. Sa pagbubukas pa lamang ng season, isang laban na puno ng tensyon, drama at kabayanihan na agad ang naibigay ng Thunder at Rockets. Sa pag-ikot ng bagong season, tiyak na magsisilbing inspirasyon at panimula ng momentum ang panalong ito para sa Oklahoma City Thunder. Habang para naman sa Houston Rockets, isa itong masakit ngunit makabuluhang aral na magagamit nila sa mga susunod na laban. Maglalaro muli ang Thunder laban sa Indiana Pacers ngayong October 24, Biyernes ng araw. Sa kabilang balita, binuksan ng Golden State Warriors ang 2025-2026 NBA season sa matinding fashion matapos nilang talunin ang Los Angeles Lakers sa score na 119-109 sa isang electrifying na laban na ginanap sa Crypto.com Arena sa Los Angeles. Sa kabila ng hindi paglaro ng isa sa pinakamalalaking pangalan sa liga, nanatiling mataas ang energy ng laban, lalo na't bagong mukha ang nanguna para sa Warriors. Ang bagong recruit ng Warriors, si Jimmy Butler, agad na ipinakita kung bakit siya isa sa pinakanakuhang player sa offseason. Sa kanyang debut sa Golden State jersey, kumamada si Butler ng 31 points, kung saan 16 ay mula sa free throw line at hindi siya nagmintis. Pinatunayan niyang isa pa rin siyang elite scorer at clutch performer gamit ang kanyang trademark grit at physicality. Lalo siyang naging epektibo sa second half ng laro kung kailan nagsimula nang humabol ang Lakers. Sa mga sandaling may momentum ang kalaban, si Jimmy ang naging stopper hindi lang sa scoring kundi pati na rin sa depensa. Nakapagtala siya ng ilang critical steals at magagandang closeout sa perimeter shooters ng Lakers.
Ang kanyang leadership ay kitang-kita rin, lalo na sa crunch time kung saan siya ang nagsettle ng opensa ng Warriors at pinanatiling kalmado ang team sa gitna ng pressure. Samantala, hindi rin nagpahuli si Stephen Curry na nagdagdag ng 23 points kabilang na ang ilang clutch 3-pointers sa huling bahagi ng laro. Bagamat hindi niya inangkin ang spotlight ngayong araw, malinaw pa rin ang kanyang epekto sa laro. Ang kanyang off-ball movement ay patuloy na nagpapahirap sa depensa ng Lakers at nagbibigay ng maraming oportunidad para sa ibang players ng Warriors tulad ni Brandon Podziemski at Jonathan Kuminga. Bukod sa kanyang scoring, nagsilbi rin si Curry bilang facilitator at tumulong sa ball movement ng Warriors na naging isa sa mga dahilan kung bakit maganda ang flow ng kanilang opensa. Ipinakita niya na kahit tumatanda na, nananatili siyang core piece sa championship aspirations ng Golden State. Sa panig naman ng Lakers, si Luka Doncic ang naging pangunahing sandigan ng team. Tumapos siya ng may 43 points sa 17 of 27 shooting at halos buhatin ang buong opensa ng team mag-isa. Ilang beses niyang binuhat ang LA pabalik sa laro gamit ang kanyang signature step back threes, crafty drives at playmaking. Subalit, kapansin-pansin ang kakulangan ng suporta mula sa kanyang mga kakampi. Hindi naging sapat ang kanyang individual na effort upang mapantayan ang balanseng opensa at disiplina ng Warriors. Marami rin sa kanyang puntos ay nagmula sa isolation plays, isang indikasyon ng kakulangan ng offensive rhythm ng buong team. Samantala, si LeBron James ay hindi nakalaro sa season opener ng Lakers sa unang pagkakataon sa kanyang NBA career dahil sa sciatica, isang kondisyon na may kinalaman sa pananakit ng likod at nerves sa binti. Malaki ang naging epekto ng kanyang pagkawala, lalo na sa leadership, game management at depensa ng team. Kapansin-pansin ang kakulangan ng direksyon ng LA, maraming pagkakamali sa rotations at mahinang komunikasyon sa depensa. Para sa Warriors, ang panalong ito ay hindi lang magandang simula ng season, isa rin itong pahayag. Sa pagdating ni Butler, mukhang seryoso silang bumalik sa championship conversation. Kung mananatiling healthy sina Butler at Curry at masustain ng supporting cast ang kanilang roles, posibleng maging malalim ang playoff run ng Warriors. Para naman sa Lakers, may mga dapat agad ayusin gaya ng kakulangan sa suporta mula sa bench at secondary scorers. Kailangan ding bumalik si LeBron para tumulong sa scoring at team chemistry. Sa kabilang banda, ipinakita ng Golden State ang kanilang pagiging contender sa unang araw pa lang ng NBA season. Bagamat mahirap ang simula ng Lakers, kapana-panabik ang pagbubukas ng season para sa parehong team. Sa araw na ito, si Jimmy Butler at ang nag-aalab na Warriors ang nasa spotlight. Speaking of spotlight, kapansin-pansin ang bagong estilo ni Jonathan Kuminga, hindi na lang basta bilis at husay kundi may halong talino at mas matinong desisyon na patunay ng kanyang pag-evolve bilang player. This third quarter has been spearheaded by Jonathan Kuminga knocking down threes. Maglalaro muli ang Warriors laban sa bagong lineup ng Denver Nuggets ngayong October 24, Biyernes ng araw.